Official na ang naging trade ni Kevin Durant sa Houston. Dahil June pa nangyari yung trade na yon, ngayon lang sumulat ng goodbye post itong si KD para mamaalam siya sa Phoenix Suns. At dito rin kasi pwedeng i-apply ang trade na yon. Base pa kay KD, hindi na rin kasi makapag-intay ang Houston. Record breaker ang trade na nangyari sa pagitan ng 7 teams. Tinalo yung last year kay Klay Thompson, kasama ang Suns, Hawks, Nets, Warriors, Lakers at Minnesota. Nasa Suns si Dillon Brooks, Jalen Green, Kaman Maluwak at 3 player. May kasama pa yung isang second rounder. Napunta sa Rockets si KD pero ikinarga din sa trade na yon na napunta naman si Clint Capela. Ang Brooklyn nakakuha ng 2 second rounder. Ang Golden State naman ikinarga yung nakuha nila sa NBA draft. Kaya pumasok doon si Alex Tuhi at itong si Jamai Mashak. Sa Lakers naman si Ado Tiero at sa Minnesota si Rocco Sikorsky na may kasama pa yung 2 second rounder at cash. Technically, pang-6 na teams na ni Kevin Durant. Swerte pa kung magkakaroon ng pang-7. Kaya di umano ginawa ang trade na yon na sumama yung iba mga teams dahil sa trade exception at salary cap. Loophole kasi yon para hindi talaga tumaas yung tax or magkaroon sila ng exception. Nagbitaw din ng isang two-way player ang Suns para lang ma-accommodate talaga yung trade. Kumpara last year, mas nag-improve yung lineup ng Suns ngayon dahil merong 4 na sentro. Hindi pa nila opisyal na napapipirma itong si Kaman Maluwak dahil lagpas na rin naman sila sa second tax apron at malaki pa nga habulin. Ilang oras bago i-implement ang trade ni Kevin Durant, sinubukan pa rin ng Suns na habulin si Naz Reid mula Minnesota para ipalit si Kaman Maluwak. Dahil sa sitwasyon ng Suns, limitado pa rin sila kasing gumalaw ngayon. Kailangan nila mag-buyout or mag-waive ng player tulad na lang ni Bradley Beal. Magkakaroon din kasi ng mga player na posibleng i-waive after yung Summer League or bago yung pre-season. Hindi makukuha ng Suns yung mga player or notable player doon dahil marirestrict pa rin sila dahil andon si Bradley Beal. Pero parang kahit i-waive nila or i-buyout si Bradley Beal, andun pa rin ang bakas niya. Ang Miami Heat ang frontrunner na makuha si Bradley Beal mula Suns kung i-buyout siya. Magiging bargain kasi si Beal. Nakaabang din doon ng Clippers sa kanya na interesado rin siya makuha noon pa. Meron pa rin namang kaposisyon itong si Beal sa Clippers, si Powell at si Bogdanovic. Ang problema lang kasi kay Norman Powell, kapag home court nila, pang all-star talaga yung laruan niya. Pero kapag road games, pang role player na. Kahit i-buyout si Beal na base sa report, may iwan pa rin yung pera niya sa Suns hanggang 2030. Dahil babayaran pa rin siya ng Suns kung i-stretch ang kontratang i-buyout sa kanya. Dead cap yun at magiging limitado pa rin ang galaw ng Suns. Parang Luol Deng dati, ilang taong nagpahirap sa Lakers. Ito naman si Beal, ilang taong lilinisin ng Suns yung iniwan niya. Mukhang alam na ni Kevin Durant ang issue na to kay Beal na kahit i-buyout siya, magiging problema pa rin siya. 110 million kahit mabawasan yon until 93 million at kung 5 taon, papatak pa rin ng 18 million mahigit per year sa dead cap ng Suns. Kaya sa 5 taon na yon, meron silang ganong payroll na hindi naman nila magagamit yung player. Hindi pwedeng i-trade. Ang Lakers nga sa 5 million hirap na kay Deng. Si Devin Booker naman na eligible ng pumirma ng 150 million, kinumpirma ng nag-agree na sa Suns. Sa Houston, medyo dumidikit na sa tax apron. Magiging limitado din ang galaw nila pag sila ay lumagpas doon. Pero hindi tulad ng Suns, mas makakakuha sila ng player galing buyout or waiver. So malamang sasabihin na naman ng iba, pinapangunahan na naman, hindi pa nga nakakapaglaro. Kaya nga may terms in papers base sa stats ng lineup. Contender di umano ang Rockets for next season dahil naiwan pa sa kanila si Van Fleet, Thompson, Şengün, Jabari Smith, Tari Eason at napalitan naman si Dillon Brooks ni Finney Smith. Going 37 years old na si Kevin Durant by September ngayong taon bago magsimula ang season. Last year, meron siyang 26 points, 6 rebounds, 4 assists, 52 and 43%. Kinulang lang si Kevin Durant ng 3 games para mapasama sa All-NBA team. Mako-cover ni Kevin Durant ang 3-point shooting ng Rockets dahil ang best 3-point shooter last year ng Houston based sa 25 minutes pataas si Dillon Brooks at si Aaron Holiday, 39%. Ang Rockets din ang isa sa worst or inefficient team pagdating sa 3-point area last year. Ang hindi pa lang nakikita or hindi pa alam ay ito.
Si Steve Nash noong 2012, ang huling taon niya sa Suns, nakalaro pa rin siya ng 62 games. Meron na siyang back injury nun. Kaso nung lumipat siya ng ibang team, hindi na siya makapaglaro ng maraming games. Bago yung pag-alis ni Steve Nash sa Suns, meron pa siya nung 75 at 80 games. Ng 2009 naman si Shaq nakalaro pa ng 75 games at nakabalik pa rin sa All-Star form. Ito yung pinakamarami niya since 2000. Nung umalis itong si Shaq sa Suns, dun ulit bumaba ang mga games niya hanggang umabot yung 2 taon na nag-retire na siya. Si Kevin Durant injury prone na, pero kilala ang Suns na nakakapagbalik pansamantala ng health status ng player. Kaya hindi pa alam kung winner ba doon ang Houston sa pagkakakuha kay Kevin Durant dahil hindi alam kung maaabot pa rin ni KD yung 60 games mahigit kapag naglaro na siya sa Houston next year. Sa last 3 years pa ni Kevin Durant sa Suns, yung 2024, ang nagawa nilang makapaglaro si KD ng 75 games. Yung una at huling taon niya, nagkaroon siya ng injury kung kailan pa importanteng run sa Suns nun.